Ang inyong maririnig sa programang ito ay pawang opinyon lamang o pananaw ng isang host programmer. Ako po si Leslie Kisumbing, ang inyong kaagapay sa programang ito at kasama po natin si Mr. Kevin. Mabuhay at magandang araw. Ako po si Kevin Alumno, ang inyong kasangga sa Nag-iisang Ikaw. Nag-iisang Ikaw is a 1-hour program that focuses on empowering women, challenges, struggles of solo parents, and teenage problems in the society. We all know that being a solo parent is not easy. Hindi po ito basta-basta lamang, and as we can also consider them, we are or they are the unsung heroes of our society. Kami po ay hanga sa ating mga solo parents. Akala po ng karamihan ay mahina po ang solo parent kasi solo ka, but little do they know that being a solo parent takes a lot of courage, and dahil alam naman po natin that they face a lot of struggles and hardships, sila po ay matatag dahil gagawin po nila lahat ng makakaya nila para sa ikakabuhay ng kanilang pamilya. On this day, we would like to welcome our beautiful guest, Miss Ayla Otik from Federation of Solo Parents Luz Bimin. Good afternoon, Sir Kevin. Good afternoon, Ms. Leslie. And magandang hapon po or gabi sa ating mga manunood ng Nag-iisang Ikaw. That's right, Miss Ayla. Once again, welcome to our first show of Nag-iisang Ikaw. Now, Miss Ayla, lahat po ng solo parents ay may struggles and challenges. Yes. Ano po ba yung pinaka-challenging part being a public servant? Ang para sa akin, as experience ko, no, bilang isang nagtatrabaho, so ang challenges ko or struggle ko bilang isang solo parent ay yung work-life balance. Mhm. Kasi mahirap yung binabalansi mo yung oras mo sa trabaho at the same time yung oras mo para sa mga anak mo. So yun yung struggle ng isang solo parent. Kasi nag-iisa ka eh. Mm-hmm. So, wala kang katuwang. Yung iniisip mo, yung nasa office ka, iniisip mo yung mga anak mo sa bahay. So, yun. So, yun yung isang struggle kapag nagtatrabaho ka na hindi work from home. Mm-hmm. Kasi habang nasa opisina ka o habang nasa trabaho ka, yung isip mo ay nasa mga anak mo. So, yung work-life balance na mas parang ako, experience ko, mas marami akong inilalaan na oras sa opisina o sa trabaho kaysa sa mga anak ko. So, nawawalan na ng time ako sa mga anak ko. Kasi pag-uwi ko sa bahay, pagod na. So, natutulog na lang. So, ganun yung experience ng isang solo parent. And maliban that, sa work-life balance, yung lack of financial support. Mm-hmm. Kasi, well, aminin na natin, hindi lahat ng partner mo o yung ex-husband mo susuporta sa iyo ay susuporta sa mga anak mo. Tama po yun. Ganun rin po yung tatay ko eh. Hindi na po nalayo. Produkto po ako ng single parenting. So, nung bata ako, ganun rin ho siguro nararamdaman ng nanay ko. And
As a child, hindi ko naman masyado naiintindihan yung nangyayari nun. Pero may times na nakita ko nanay ko umiiyak. So, ayun. Talagang mahirap magpalaki at mag-alaga ng pamilya nang ikaw lang mag-isa habang inaasikaso mo ang iyong trabaho. Right, and as well as me, I am raised by a solo parent herself. And nararamdaman ko po yung nararamdaman ni Miss Ayla kasi ako, after school, ina-expect ko na makakasama ko yung nanay ko minsan, pero hindi kasi she is working outside, minsan hanggang umaga, hindi ko rin siya nakakasama. So parang kahit pa paano naranasan ko rin na malayo sa aking nanay at the same time. And katulad nga po ng sinasabi ni Miss Ayla, by financially, lahat ng solo parents, alam naman po natin na ganun po sila katatag. Willing po sila sumugal kung ano man pong pwede nilang pasukin na trabaho para lang po sa kanilang pamilya. Tama po ba? Totoo yun, Miss Leslie. So, kahit nga ako, yung kinikita ko, akala ko enough na siya, yung isang job ko. Pero, minsan, ginigipit talaga. Yung wala, kulang talaga. So, nag-iisip ako ng, ano bang pwede kong racket para may panggatas, may pandagdag, pambili ng diaper, yung ganon. Kasi nga, ako rin nagbabayad ng bills namin. Simula sa kuryente, tubig, lahat, baon ng mga anak. So, lahat talaga ng pwedeng kakitaan ay I guess bilang sa mga solo parent talagang pinapatos. Basta hindi illegal. Yun ay lahat pinapatos ng isang single parent o single mother o isang single dad. Just like the regular work po, as we say, you work 9 to 5, pero ang solo parents po natin, more than 9 to 5. Para lang sa kanilang anak, and not only sa kanila, pero para lang din kahit pa paano ma-prove natin sa ibang tao na kaya ko to, hindi ako nag-iisa. Yes, totoo yun. Kasi iniisip kasi ng iba, or hindi natin maiiwasan yung, meron pa ring stereotype, na kapag when we say solo parent, well, parang yung term nga ng iba ay disgrasyada. So, yung mga ganong masakit siyang pakinggan. Kasi hindi nila alam yung pinagdadaanan mo bilang isang solo. Paano ka naging isang solo parent? Paano mo binuhay yung mga anak mo? Hindi nila na napagdadaanan yun. So, kaya yung sabihin kang disgrasyada, ay naanakan ka lang, yung mga ganun. Masakit yun sa mga solo parent, lalo na sa mga single mother. Wala yun sa mga single dad. Sorry for the single dad, pero hindi nila nararamdaman yung mga ganong bagay. Mostly na yung masaktan. Mostly sa babae. Kailangan matanggal na yung ganong stereotype kasi hindi naman kasalanan magmahal, di ba, Miss Leslie? Tama naman, no? That's very true. Hindi man, di ba? Masarap magmahal. Masarap magmahal. Masaya magmahal. Masaya magmahal. Masarap, masarap, di ba? Masaktan o hindi ko rin alam eh. Well, actually, it depends. It depends. Kung mahal na mahal mo talaga yung tao, you are willing to sacrifice. Pati siya ng pagmamahal na yung saya, lungkot at sakit. Di ba? Yun nga lang, hindi natin masasabi. May mga nangiiwan sa ere. Pero, ang mga solo parents, hindi nang iiwan ng kanilang pamilya at anak, lumalaban pa rin sila para sa kanilang anak kahit anong mangyari. Tama yun, totoo yun, Sir Kevin. Kailangan talagang lumaban eh. Kasi, yung kumukuha ka ng lakas doon sa mga anak mo. Ako, kapag, alam mo yun, yung pagod na pagod ka, parang gusto mo nang sumuko. Pero kapag makikita mo yung anak mo, minsan, marereflect ko sa sarili ko, kapag susuko ako, anong mangyayari sa mga anak ko? Yung mga ganong instances ba? Tapos,
ano yung magiging kinabukasan nila. So, kailangan mo talagang kumayod. Lahat kakayanin ng isang solo parent. Lahat yan kakayanin talaga. Kahit gaano kahirap na bilang isang solo parent, kapag makita mo yung mga anak mo at iniisip mo yung kinabukasan nila, talagang magsiswim at magsiswim ka sa mga trials and challenges na yan sa buhay. That is very right. Now, Miss Ayla, you have mentioned na yun nga po, ang kasiyahan nyo minsan is yung anak nyo. So, syempre, hindi naman po natin matatanggal na minsan maging mahina tayo sa harap ng pamilya natin. Totoo yun. What are your best practices to show your family or your children that you are a strong woman or a strong mother? Okay. Ako sa mga anak ko, totoo ako nakita ko ng anak ko, paano ako umiyak, paano ako nasaktan. Kasi nga, yung eldest ko ay 11 years old. So, meron ng isip yon. Nakakaintindi na. Nafe-feel niya na kung ano yung nafe-feel mo bilang isang ina. Pa-teenager naman, no? Yes, so, oo. maiintindihan mo na, naiintindihan ka na pala niya. And then yung kasunod ko, yung pangalawa ay 9. And then yung bunso ay 2 years old. So, yung pagiging strong ay, I don't know, by the grace of God, siguro, nakakayanan ko ang lahat sa tulong niya. Kasi, I cannot do anything without giving me strength every day, yung provision every day. Kasi minsan, magugulat ka eh. Minsan, natatanong ko sa sarili ko, paano ko nakakayanan ng lahat ng to? Diba? At the age of, 34 years old, and then, maaga ako naging solo. So, at saka, twice pa. So, mahirap. Yung parang, akala ko, Lord, bibigyan mo na ako ng isang buong pamilya. Pero, hindi pala. Yung parang ganon. So, napapatanong ka man, bakit ganito? Yung ganon. Alam mo, siya na. Akala mo siya na. Yung mag-aasikaso nung mga anak mo, pati ikaw. Alam mo siya na eh, no? Totoo yun, Sir Kevin. Akala mo siya na. Pero yung pagiging strong ko, siguro it's because of the Lord. Kung paano niya ako binigyan ng grace, ng strength, everyday pagising ko, I always says, thank God. Thank God kasi nandito pa ako, nakakayanan ko pa lahat. So, yun siguro, Miss Leslie, yung pagiging strong ko as a woman, it's not because of me, it's not because of my own strength, but it's because of God, our Savior, our Lord. Yun. Yes. So, lahat po ng ating, or sinasabi niyo po is tama po. Hindi po tayo magkakaroon ng pagkakamali once na sinet po natin yung sarili natin kay Lord. Tama po ba? Tama ka dun, Miss Leslie. Ngayon po, also, one struggle din po siguro ng solo parents natin is, na-mention nyo po kanina na yung anak nyo po lumalaki na. Siguro naiisip din po natin na sana hindi mangyari to sa anak ko. Totoo yun. Isa pong kinakatakutan natin yun, no? Kasi ngayon, kinakausap ko na yung babae ko. Dalaga ni. So, sinasabi ko sa kanya, take good care of yourself, guard your heart. Kasi nga, I did not say follow your heart's desire. Kasi nga, yun yung mindset ko, ganyan ako dati. Yung always hard pa, yung ganon. Lahat naman tayo dumaan doon. Tapos parang inisip ko, bakit lagpak naman ako lagi? Yung mga ganon. So, yun yung lagi kong sinasabi sa anak ko. Unti-unti naintindihan niya. Sabi ko sa kanya, darating yung time, huwag magmamadali. Sabi ko sa kanya, mag-aral ka ng mabuti, tapusin yung pag-aaral, kung anong gusto mong marating sa buhay mo, makakamit mo yan. Sabi ko nang ganon. At sabi ko sa kanya, nandito lang ako lagi for you. Though minsan mahirap talaga yung parenting. Oo. Kasi siya
babae, lalaki. So, alam mo So, yun. babae yung panganay niyo. ma'am. Babae yung panganay ko, lalaki yung dalawa. lalaki yung dalawa. Oo, so parang lalaki yung dalawa, paano ko to i-approach? Yung mga ganun ba? Opo. Oo, though, alam nung dalawa yung story ko about their father. And hindi ko rin naman pinagkakait sa kanila yung tatay nila. So, free sila makipag-communicate sa tatay nila kasi karapatan nila yun bilang mga anak. Tama. Alright, so medyo napapasarap po ang ating usapan. But we will be right back and let's hear a word from our sponsor. Salad Master. Changing habits in cooking? Costly for a reason. It's not going to harm your body by releasing dangerous chemicals. Easy to clean. Doesn't corrode. It is non-sticky. It retains the taste of the food that you are cooking. The health of your family is important to us. Choose wisely. Good luck to your cooking. At eto na nga, tayo nagbabalik sa ating programang Nag-iisang Ikaw. So welcome back once again to Nag-iisang Ikaw. So Miss Ayla, being the backbone of being a public servant, what advice can you give to those solo parents na napanghihinaan na ng loob? Siguro yung advice lang na maibibigay ko sa mga solo parent na kagaya ko, yung twice, thrice, o pang ilan pa na naging solo, be strong and always pray, huwag mawala ng pag-asa, and sa akin siguro mahalaga yung magkaroon ka ng relasyon sa Panginoon. Kasi in every day of our life, we always seek God. So kung walang for me, kung walang God sa buhay mo, I think you cannot do those things. Siguro yung iba sumusuko na. Oo. Kasi sa lahat ng mga challenges and problema, yung mga issues and challenges being a solo parent, aside from seeking professional help, we first seek God. Yun siguro yung masasabi, may bibigay kong advice sa mga solo parent. And mahalaga yung merong support system, yung strong support system sa family, or kung meron mang organization, kagaya ko meron akong organization, yung Federation of Solo Parent Plus Vimin. So at least doon nakakapag-share ka ng iyong mga saloobin sa mga kapwa mo solo parent kasi you're on the same page. So naiintindihan nila yung pinagdaanan mo, nakaka-relate sila. So, mahalaga yung meron kang support system. So, mahalaga din na meron kang maayos na relasyon sa pamilya mo. Kasi, at the end of the day, yung una mong malalapitan ay yung pamilya mo, yung parents mo, yung mga kapatid mo. So, yun. Ako, I'm so blessed dahil kahit,
So, dami na pinagdaanan ko. Parang ako siguro yung hard-headed na anak. Yung parang ganon. O, yung kung saan ba, hindi ko, parang sa lahat ng magkakapatid, ako yung pinaka, yung ganon. Pero at the end of the day, natuto akong humingi ng tawad sa pamilya ko. Natuto akong sumunod. Kasi dati, no. Kung ano yung... Nakakalimutan ako dyan. Oo, kasi sabi ko, kaya ko na yung sarili ko. Lalo na yung nakagraduate na Kayo ako. po ba yung bunso sa No, magkakapatid? pangalawa ako. Pangalawa. Pangalawa ako sa magkakapatid. So, parang yung nasa mindset ko, lalo na nung may trabaho na ako. Parang inisip ko, hindi ko na sila kailangan. Yung ganon. And then, yun nga, na in love. Oo. Tapos akala mo, yung inisip mo ba na siya na, pero hindi pala, yung ganon. And then, after few years, so naging solo parent ako at the age of 22. Naging solo parent ako at the age of 22. Dalawa na yung anak ko noon. And then, nag-asawa ako at the age of 32. Kasi 2 years akong pangalawang naging solo. So, fresh pa sa mind ko, yung akala ko na siya na ang the one. Kasi, he's also a solo parent. He's a solo dad. So, akala ko naiintindihan niya yung situation ko. At, kasi naiintindihan ko yung situation niya. Ayun, ganun. Pero, well, honestly speaking, nabigo ako. Hindi kasi nabigo in terms of siguro priority. Hindi kami or ako na bilang pamilya niya, ang priority niya sa buhay. So aside sa anak niya, yung priority niya, pangalawa na siguro yung anak niya, mas naging priority niya yung organization niya. So, we both serving people. Yung gano'n. Pareho kaming merong organization. Pareho kaming involved sa solo parent org. So, ang inaakala ko, magkakasundo kaming dalawa. Kasi, naiintindihan, ang assurance, ang assumption ko, naiintindihan niya yung pinagdaanan ng isang solo kasi solo dad din siya at nag-handle din siya ng isang organization. But when we got married after 1 year, I think 1 year, iba pala yung priority niya sa buhay. Hindi pala yung kami na pamilya niya. So, what should I do? Alangan, i-insist ko yung sarili ko di diba? Naman pwedeng ipilit yung sarili mo sa taong ayaw ka, Siyempre, alam mo naman yung worth mo and yung mga anak mo, alam nila ang worth nila. Yes. At yung respeto ba sa sarili ko, parang napakaliit ko na mag-beg sa kanya. Though, yes, I value marriage, which I always ask God, bakit ganun, Lord? Yung ganun ba? Bakit ganun? Pinakasal mo ako, pinang-asawa mo ako, but then, pinaghiwalay mo ako, yung mga ganun But then again, I back to God. Bumalik ako kay Lord. Sabi ko, siguro Lord, you have better plans for me. Tama po kayo dyan, ma'am. Better plan siya. And ang iniisip ko lagi ngayon, I did not deserve na ganun yung magiging takbo ng pamilya namin, na parang always at the last option ba kami ng pamilya, yung yung parang last resort. Yung ganyan na siguro iniisip niya nandyan lang naman kami lagi. So nandun siya lagi sa community service. Actually, not to be pero sometimes pag naiisip nilang mahal na mahal ako ng taong to, nandyan lang yan. Hindi ako kayang iwanan yan. Maybe ganun siguro yung naisip niya. Yung pinamali ng tao, ma'am. Diba, inuuna natin ang career natin, trabaho, pagtulong sa iba. Pag may pamilya ka na, which is nakakalimutan natin,
may pamilya pala tayo na dapat pinaglalaanan din natin ng oras. Kasi ang buhay, di ba? Isa lang yan eh. Totoo. Di ba? Hindi naman tayo mabubuhay pa ulit eh. Di ba? So pag umalis ka dito, ano ba maiiwan mo sa pamilya mo, sa anak mo? So sadly, ang mas pinili niya, siguro iniisip niya, anong maiiwan niyang legacy dun sa organization? Without thinking, you and his kids, his family. I think tama yun. So parang inisip niya yung I don't know kung sabihin ko bang selfish desire o yung ganon, kasi tama yung sinasabi mong ayoko, ano ba yung maiiwan kong legacy sa organization na to. So which is yun yung parang napakasakit sa akin eh, kasi parang pwede naman tayong mag-serve. Yung naging goal niya, no? But at the same 50-50, time, di ba? But at the same time, maybe he actually did that for his own purpose. Maybe it's because of his legacy, or he wants to prove something to himself. Maybe. But at the same time, hindi po ibibigay ng Diyos to kay Ma'am Ayla without any particular reason. Diba? Kung walang blessing na darating. Ang tawag po sa inyo malupit. Kasi sa dami-dami pong napagdaanan nyo sa buhay, you have raised your kids very well, and at the young age of 22, you were in this life. Diba? You were very open to this life, but at the same time, kahit ang dami pong yung napagdaanan, in-embrace niya siya as if it was nothing. Yes, totoo yun. Parang inisip ko ngayon, after ilang years na ba? 22 years old ako. More than 10 years? More than 10 years na, ma'am. Paano ko siya nakayanan? Yung ganon. So, yun yung ano ko na, I thank God kasi yung family ko ay yung suporta ba? Full support talaga sa pag-aalaga ng mga apo, pag-a-adjust kahit matigas yung ulo ko. Yung mga ganong bagay. Yung pagmamahal kasi ng pamilya, nanay, hindi naman natatapos yan eh, di ba? Totoo yun. Sila pa nga yung pag magsasabi ba nun, yung, huwag ka magpapabuntis, mga ito, ganyan. Pero pag nangyari yung ganyan, asan yung apo ko? Di ba? Kahit saan tayo pumunta, may makikita kang ganun o may maririnig kang kwentong ganun. Asan yung apo ko? Siya magugulat ka, umalis yung tatay mo, mama mo. Pag uwi, ang pasalubong dun sa anak mo. Di ba? Totoo yan, Sir Kevin. Totoo kasi, ganun eh. ano ba, naaala ko yung sinabi ng nanay ko. Sabi niya, kapag kayo magkaanak, ayoko magbantay niyan kasi graduate na nga ako eh. Yung ba, tapos na ako sa pag-aalaga sa inyo. Yung ganun. So, panahon na para magpahinga na naman. Yung kami. Pero nung lumabas yung apo nila, yung ganun. So, parang nawala na ako sa eksena. Yung apo na lang nila ang laging nasa, yung attention nasa apo. Natuwa ako dun sa anak niya, ma'am. So, at the age of 22, you were still young. You were supposed to enjoy your youth. Totoo Kumbaga, yun. go out with friends or just enjoy yourself. Pero yun na nga po, things happen for a reason. And I think it's a good thing. So, sa ganung kayo kabata, ano po yung pinaka naging struggle sa inyo while growing up, having a kid on your own? Sa akin yung struggle ko nung time na yun ay in terms of decision making. So, hindi ko alam kung ano ba yung gagawin ko. Yung mga noon, meron akong gustong gawin pero hindi pwede kasi may anak na ako. Gaya niyan, yung sinabi mo na gusto kong lumabas, gusto kong makipag-jamming sa mga kaibigan ko, pero hindi pwede kasi may anak. Kasi may anak na. Sino mag-aalaga ng anak mo? It's a matter of priorities. Yes, it's a matter of prioritizing talaga in yung pagiging single parent. So, yung pagdidesisyon para sa anak mo. So, kasi at a young age, parang hindi ko pa naisip na tama ba tong ginagawa ko? O hindi ako marunong magpaligo ng bata. Hindi ako marunong yung magtimpla, lahat. So, natutunan ko na lang yun. Siguro kapag naging isang ina ka na, parang automatic siguro yun. I'm not so sure. Pero parang automatic yun na matutunan mo yung mga bagay-bagay na hindi mo talaga
hindi mo siya na-encountered before. Oo, never naman akong nagbantay ng kapatid. yung mga ganun ba? Pero dun sa nung naging ina na ako, as in, lahat nagagawa Lahat mo. talaga. Oo. Minsan magugulat ka na lang sa isang araw. Wari, pagod na pagod ka sa anak mo. Kakaintindi, magugulat ka, ay, nakaya ko to. Totoo yun. Magugulat ka. Oo. Tapos minsan, experience yung anak mo, ko. malaki na. Oo. Dalaga na, binata na. True. Parang kailan lang, karga-karga ko siya, ako ko siya. Ngayon, hindi na kita mabuhat kasi malaki ka na. Totoo Diba? yun. Totoo yun. Yung parang, yung picture namin before, 5 years ago, 10 years ago, ang liit pa nila, ang baby pa. Tapos ngayon, magkakasama na kami mamasyal. Yung ganun. Tapos yung parang, kapag mamamasyal kami, hindi kami, parang magkakapatid lang kami. Kasi nga, well, maliit ako. Ay, yung panganay ko ay parang dito ko na. So, para kaming magkakapatid lang namamasyal. Pero maganda yung ganun, ma'am. Kasi open sila. Kasi parang yung iba yung relationship sa magulang pag parang magkapatid eh. Yung kumbaga, wala akong tinatago sa'yo. Kasi may iba kasing magulang, di ba? Ibang generation naman lumaki. May mga bagay na hindi nakapagkasunduan. Which is yung anak nila, ayaw mag-open. Di ba? Kasi ang iniisip nila magagalit. Pero, siyempre ang magulang naman, they want what's best for you. Yun lang naman yan, di ba? Tama yun, Sir Kevin. Ako, I always ensure na yung pakikitungo ko sa mga anak ko ay yung nakakapag-open sila ng anong gusto nila. Meron ba silang problema sa school, sa mga classmates, yung mga ganun eh. At darating din yung oras sa love life. Totoo yun. Parang, yung ngayon, sana wag muna eh, no? yung ngayon, parang yung isip ko na, what if magka-boyfriend itong Ayan. anak ko? Ayan Yung na. ganun. Speaking of boyfriend, Paano ko Miss i-approach? do you ever see yourself falling in love again? Ayan na. Ayan na. Hindi ko, ano ba? Well, 34 years old pa ako. Batang-bata pa. Bata pa ako. Hindi ko Pwede pa. hindi ko masasabing hindi na. Ayun, ganon. Pwede pa. Hindi pwede pa. Hindi ko siya, Pwede pa. only God knows kung bibigyan niya pa ako ng another, yung makakasama ko na talaga sa buhay. Pero sa ngayon kasi, It's out of the question pa, no? wala pa kasi sa mind ko yon, lalong-lalo na I'm a married woman. So, yung para sa akin, ayoko pang pumasok sa next relationship na hindi pa tapos yung experience ko ngayon as a married woman. Tapos, siguro, ang nasa mind ko, ayoko magkasala, Lord. Kasi, married ako eh. Yung ganon. So, siguro, pag annulled na ako, hindi ko alam. Hindi ko talaga siya masasabi. We'll never know, no? Hindi ko talaga Never siya know. masasabi when. Diba? Well, that is given. Kasi kagaya nga po ng sinasabi natin, bawat tao may prinsipyo Totoo yan. sa ating mga sarili. Pero if there will be a day na siguro ito na talaga, hindi natin masasabi, pero maybe nasa kanya yung mga characteristics na hinahanap nyo. Ano lang po yung hinihiling nyo sa kanya? Like, ano po yung munting wish nyo sa kanya para sa'yo at para sa mga anak mo? Well, isa lang ang wish ko sa kanya. Una, tanggapin niya at mahalin niya yung mga anak ko. Kasi ano ba? Package. Oo. Pag yung isang lalaki magmahal ng isang single mom o solo parent, package kami. So, hindi pwedeng ako lang ang mahalin mo. Mahalin mo muna yung mga anak ko. Kailangan tanggapin mo muna sila. Ligawan mo muna yung mga anak ko. Then, kung mag-oo yung mga anak ko na payag sila, then why not? Yeah. That is very nice, ma'am. And I do hope sa ating mga solo parents out there, sana po manatili po tayong matatag
lumaban lang po tayo ng lumaban dahil hindi po nagtatapos ang buhay natin sa ganito lamang. Lahat po tayo ay may purpose, and hanggat kaya po natin, lalo na po sa mga solo parents natin like Miss Ayla, gagawin po natin ang lahat para sa ating mga anak. Totoo yun, Miss Opo. Leslie. Stay positive lang. Tsaka pray lang kay God. Kasi dyan lang naman siya lagi para sa atin, di ba? Yes. Tama yun. So, it's kind of sad to say, but nauubusan na po tayo ng oras sa ating programa. But I want to give this certification of appreciation to Miss Ayla, our very own first ever guest here on our program of Nag-iisang Ikaw. This is for unwavering support of the single parents of the Philippines and being the tool of social media platform in creating awareness of single parents' responsibilities. So here you go, Miss Ayla. Thank you so much for your participation and taking up a big help here in our program for today. It's an honor for us na mag-guest kayo dito at magigsilbi kayong inspirasyon sa mga solo parents. Not even to the solo parents, but also to the youth. Kasi we also have teenage moms Yes. that we also have to take care of. Kasi sila yung, kumbaga, kinabukasan din natin. Tsaka sila medyo mapupusok pa. Yes. So, kailangan nila matuto sa mga nakakatanda at naka-experience na at alam na kung anong gagawin sa mga ganong sitwasyon. Yes. So, before we end this program, once again, ako po si Leslie, ang inyong kaagapay, kasangga at karamay. Let us always keep in mind that being a single parent is not a life full of struggles, but a life full of journey of the strong. Tuloy-tuloy lang po ang laban at lagi po kayong lagi niyo pong tatandaan na ang solo parent ay hindi basta-basta lang. Pero kayo ay nagsisilbing inspirasyon sa lahat. So maraming salamat po. I would also like to thank our dear sponsors, Mr. Efren Rapanan of BBM Radio, as well as Mr. General Roy Taginod, as well as our technicians. So maraming salamat po to our listeners, and always put your heart into everything that you do. So if you have any other inquiries, or please, abangan niyo po ang aming programa every Fridays. So please call us on 0956-866-2949 as well as 0975-945-2291. So once again, before we end this, we would also like to thank our sponsors as Monterey Meat Shop, Silka, Una Insurance, Ligo Sardines, Ludi's Peanut Butter, and also Healthina. So thank you so much, and mabuhay po kayong lahat. Thank you so much din po, Sir Kevin and Miss Leslie. I'm so blessed na I am the first First guest nyo dito sa Nag-iisang Ikaw. It's really an opportunity for me to speak in public. Thank you. Maraming salamat po, ma'am. Maraming salamat. So, ayan po. Ako po si Kevin Alumno, ang iyong kasangga sa Nag-iisang Ikaw. And until next time, see you po, at lagi po kayong mag-iingat.